dahil sa takot na iwanan at palitan. Itong si Kevin ay nagawang itago ang passport ng kanyang live-in partner na si Daniela. Yan po ay matapos na ayaw payagan nitong si Kevin na pumunta sa Saudi Arabia ang kanyang kinakasama. Ito raw po ay kahit naman para sa future nila ang gagawing pagsasakripisyo ni Daniela para lumayo sa ating lumayo papuntang Saudi Arabia. Sa tindi ng galit nitong si Kevin, posible palang mauwi sa hiwalayan na nakikinikinita niya. Pwede na silang maghiwalay. Oo, kung sakaling magpumilit pa rin daw itong si Daniela na mangibang bansa. Naku, tignan mo nga naman ano. Ito mula pa sa Nueva Ecija, kausapin nga po muna natin si Daniela. 26 years old. Hello Daniela, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Daniela, pwede bang pakilakas ng konti pa yung boses mo? Hello po, magandang tanghali po. Yun, okay. Sige Daniela, ikaw ba first time mo kung sakasakali na mangibang bansa? Opo, first time po. Gaano katagal ang pag-secure ng passport? Halos magwa 1 month na po niya sinasabi. Hindi, gaano katagal na mag-secure niyan sa Nueva Ecija? Sa Nueva Ecija ba? Hindi, dito yan sa Maynila, di ba? Opo. Oo. Ilang araw mo inayos-ayos yan, yung mga requisitos, yung mga requirements? Halos more than 2 weeks din po kasi may appointment and schedule po yun. Oo, di dun pa lang. So, galing Nueva Ecija, pupunta ka dito sa Maynila, tapos babalik mo ng Nueva Ecija, maghihintay na bago ka pa makabalik, di ba? Nung ginagawa mo yan, alam ba ni Kevin, ng yung kinakasama, na may plano kang mangibang bansa? Opo, nung plano pa lang po na mag-iibang bansa, sinasabi ko na ino-open up ko na po sa kanya, pero umpisa pa, ayaw niya na po. Gusto ko po talaga. Bakit? Dito ba sa Pilipinas ay hindi ka nakakita ng trabaho na medyo mas maayos din naman, ganyan? May work naman po na bali nandito ako sa store ng ate ko. Kaso po kasi syempre iba pa rin po kasi pagka nasa ibang bansa. And yun yung nakingitang future ko na para sa akin. Maging okay, pati yung family ko po. Okay. Ito bang, ang pagsasama nyo ba ni Kevin, gano'n na katagal, Daniela? 5 years po. 5 years na live-in partners? Yes po. Okay. Sige, mamaya natin kakausapin si Kevin, ha? Ikaw muna, Daniela. Ayan, nandyan lang ba siya sa paligid? Nasa bahay po siya. Ako po nasa store po. Nasa store naman. Oo. Sabi kasi dito, medyo mainit na raw ang ulo nitong si Kevin at ayaw talaga ng gigigil kapag ipinipilit mo na mangingibang bansa ka. Opo, kung ano-ano na po agad yung naiisip niya, kung ano-ano na sinasabi niya na parang sobrang advanced naman yung naiisip niya, hindi ko naman gagawin. Ganun po. Ano ba yung mga ano na yung mga ibinabato sa iyo ni Kevin na mga duda niya? Baka daw makakilala po ako ng iba doon, mag-entertain po ng iba. Mag-abroad po ako para po sa future namin, future ng family ko, para makatulong po sa pamilya ko. Ayun po yung naiisip niya. No, meron na ba kayong sariling pamilya rin itong si Kevin? May mga anak na kayo? Wala po, live-in pa lang. Yan. So, ang target mong matulungan ay yung pamilya mo, mga magulang mo, nandyan pa? Yes po, yung family ko po. Oo, yung mga magulang mo. And also, para buuin ang future with Kevin. Tama? Okay. Sige. Ayan. Sa pagkakataong ito, kausapin naman natin si Kevin. Kevin, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Narinig mo ang mga sinabi ni Daniela? Opo. Oo. Bakit daw nagdududa ka? Bakit takot na takot ka? Sinasabi niya naman pala sa'yo dati nung nag-aayos pa lang siya, ng mga papeles niya papunta sa ibang bansa. Ba't nagkaganon? Bali, nasiselos po ako. Kasi maraming guy doon na mas gwapo sa akin. Tapos mas may pera, gano'n. Saka, parang hindi kami nagkaunawaan this nakarang linggo. Ganyan. Sandali. Kaya medyo na ano ko.
Gusto kong ayoko siya paalisin. Na-insecure ka dun sa mga in-explain mo na mayroong mga better looking guys sa'yo doon. Alam mo, ito no, I hate to say this, pero kahit dito pa lang sa Pilipinas, mas marami na siguro o mas gwapo sa'yo. Bakit pagka nandito siya o nandun sa tindahan ng kapatid niya, marami na rin siya makikita mas gwapo sa'yo. Pero for 5 years, ikaw pa rin ang pinipili niya. Kevin, hindi mo ba naisip yun? Naisip ko naman po. Kaya alam po, parang hindi ko ma-explain kasi kung paano yung nararamdaman ko nung aalis siya or na parang naglo-longing ako. Okay. Saan ka ba na-insecure? Sa itsura mo ba? Sa estado ng pamumuhay mo? Ano bang hanap buhay mo, Kevin? Bali, BPO po ako. Oh. Bakit may motor? Kakarera ni ng motor? Hindi po, baka po sa store po ni ano. Kina ano ba yon? Kaya, kita mo, may nagmomotor pa. Hindi ka ba nagdududa niyan? Hindi, joke lang. Sige, kumalma ka lang. Baka sabihin mo nga, sino yung may motor? Okay. Ganito. Kevin, ano ka ba naman? Sa tingin mo ba, kaya mong suportahan? Kasi gustong buuin ni Daniela at gusto niya rin makatulong doon sa mga magulang niya, sa pamilya niya. Living in pa lang naman kayo, di ba? Hindi pa naman kayo mag-asawa. Hindi ba pwedeng pagbigyan mo yung kanyang kahilingan ng mga ibang bansa para maging mas maayos yung pamumuhay ng pamilya niya? Kaya ko naman pong pagbigyan. Kaya lang po, awit po parang nagkaroon kami ng maliit na hindi pagkakaintindihan or something. Ano yun? Ano yung something na yon? Sige, ibuga mo. Bali, medyo mainit din po ulo ng mother niya sa akin dahil nga parang nalalaman na po na pinipigilan ko si Daniela po. Lakas mo ng konti, Kevin. Apo, parang pinipigilan ko daw po na umalis. Okay. Ano pa? Para, ano po, kasi sobrang ano po niya kasi sobrang parang mabilis siya ma-approach sa mga ganun. Yung mga parang sa mga guys ganun. Mabilis siya ma-approach. Mabilis ma-approach? Anong ibig sabihin mo doon? Baka naman ano lang, sociable lang itong si Daniela? Opo, Kasi parang ganun po, sociable po. Masama ba yun na siya ay sociable? Kaya lang po kasi sa Saudi po, delikado po eh. Oo nga. Yun pa nga ang sasabihin ko sa'yo. Yun ang sasabihin ko naman sa'yo, Kevin, ano? Alam mo, sa Saudi Arabia, bagaman medyo unti-unti nagiging modern na rin doon, pero conservative pa rin doon. Okay? Sa KSA, sa Kingdom of Saudi Arabia, alam mo ba na meron akong kamag-anakan at ilang mga kaibigan na mas gusto nila na sa Saudi pupunta ang kanilang mga partner, mga asawa ito kesa sa ibang mga bansa. Kasi doon, hindi ka pwede na basta pupunta, didiskarte sa babae o didiskarte sa lalaki. Ang mga babae, may mga lugar doon, mga nakaabaya pa rin hanggang ngayon. Alam mo yung abaya? Opo, yung nilalagay sa sa ulo po. Hindi, kasuotan yun ng mga babae. Okay po. Kasuotan ng mga babae yan na kulay itim, mata lang ang makikita sa kanila. Yung itim. Close up. Oo, ayan, abaya, ganoon. At required din sila sa ilang marami pa rin mga lugar doon na conservative na ganoon ang pananamit. Kaya, di ba? Hindi naman basta-basta makikita At kung sociable man, itong si Daniela, hindi rin siya pwedeng, may kaibigan akong lalaki doon, punta ko doon sa flat niya. Punta ko doon sa lugar. Hindi pwede yun. Bawal yun, Kevin. Hindi ba parang mas safe nga siya na nandun siya sa Saudi? I think po na safe din po siya. Kaya lang po, mayroon po kasi akong friend na ganun nangyari, nagkahiwalay po sila nung umalis po yung girl. Bali, ang pangako sila. Tapos pagdating nung nakaalis na yung girlfriend niya, ayun, hindi na bumalik. Tapos di na nagkita, naghiwalay din sila. Kaya para akong na pag-isip, sabi ko, bakit ko siya let go ng ganun? Kaya ko naman siya
Okay. Sige, Nabuhay din I po. get your point, Kevin, ano? Pero alam mo, para sa mga tao, para umusad din talaga sa buhay, kailangan mong pakawalan at gawin yung at pagbigyan yung gusto nilang gawin. Katulad niyan, maganda naman ang mga pinaplano nitong si Daniela sa pangingibang bansa niya, pangingibang bayan niya. Bakit ikaw ang magiging hadlang doon? Bakit hindi ka mag-invest ng pagtitiwala ngayon? Kung sakasakali, meron kang kaibigan na hindi pinalad, hindi para sa kanila ang long distance relationship o meron silang nakilala at nagkahiwalay sila, sila yun. That's their story. Iba yung story ninyo, ni Daniela. Kawawa naman to. Ha? Paano siya lilipad? O paano niya maabot ang mga pangarap niya rin sa buhay? Kaya nga tinatanong kita, kaya mo bang palitin yung mga pangangailangan o kailangan na magulang niya na mapadalhan ng ganito kung nandun siya sa Saudi? Kaya mo ba na i-provide yon for Daniela? Kaya naman po kahit paano. Uy. Sisikapan. Hindi pwedeng kahit paano. Yung ibig sabihin ko, yung sweldo na sweldohin doon ni Daniela, tapos yung isi-share niya sa magulang niya, papadala niya, kaya mong ibigay, Kevin? Hindi siguro ganun kalaki. Ayun nga. O bakit hindi mo siya subukan? Because kahit tayo ay nasa loob ng isang relationship, as individuals, meron tayong mga gusto na mangyari rin sa buhay natin. Hindi pa pwedeng lahat ng desisyon ko ay nakabase doon sa partner ko. Paano ko uusad niyan? Kung ayaw ng partner ko dahil doon nagtatrabaho yung ex ko for 10 years na meron ng 17 anak at ganun ang iisipin ko, lalandiin niya yung ex niya, saan ron? Nasaan ang pag-unlad doon? 'Di ba? Yun yung sinasabi ko. Daniela, balikan ko muna si Daniela, Kevin, ha? Daniela, Lobo. narinig mo yung mga sinasabi niya ni Kevin. Narinig mo na rin yung ilan sa mga nabanggit ko kay Kevin. Ano ba yung gusto mo pang ipaunawa dito sa live-in partner mo? Ano ba yung makakapagpaayos ng sitwasyon sa ngayon na pinag-aawayan nyo noon? Ito, tutulungan ka namin na masabi talaga kay Kevin kung ano ang gusto mong mangyari, ano rin yung plano mo as an individual, hindi bilang karelasyon. Parang doon na lang kasi umiikot si Kevin tayo lang dalawa, dito lang tayo sa mundo na binuo ko. Meron ka rin mga pangarap sa buhay. Sige, go ahead, sabihin mo kay Kevin yan. Gusto ko lang naman po ipaintindi na hindi naman porket ganun po ang nangyari sa iba. Ganun po ang gagawin ko at mangyayari sa amin. Gusto ko pong ipaintindi sa kanya na yung buhay nila, buhay po nila yun. At buhay ko to, buhay ko to. Kausapin mo si Kevin, as in si Kevin directly yung kausapin mo. Go, Daniela. Yun nga, Kevin. Yun yung gusto ko ipaunawa sa'yo. Bakit tayo umabot dito na yung iniisip mo na baka ganun din yung mangyari sa atin dahil ganun yung nangyari sa kanila. Yun yung gusto kong ipaintindi sa'yo na hindi ko yung gagawin at hindi yung mangyari sa buhay natin. Dahil ginagawa ko to para sa magulang ko at sa magiging pamilya natin na bubuo. Alam mo na sinasabi ko palagi sa'yo, na-explain ko sa'yo na ginagawa ko to hindi para sa ibang tao, hindi lang para sa sarili ko, para sa atin ko, para sa pamilya ko. Ayun, sana maunawaan na hindi same situation na mangyayari, porket nangyari sa kanila, pwedeng mangyari sa atin. Sana mauna yung tiwala mo na bago yun. Mga naiisip mo, hindi ko alam paano mo naiisip. Daniela, medyo pakilakasan mo, medyo nagpuputol-putol. Na yun nga, na di tagalin mo sa isip mo yung ganong sitwasyon. Sana mauna yung pagtitiwala muna na itry muna natin kasi yun yung purpose at goal ko hindi naman na para maghanap ng iba. Kasi kung para maghanap ng iba, dito pala pwede naman gawin. Kaya naman gawin. Kung gusto ko hindi yun yung gusto ko. At hindi yun yung goal ko. Kaya yung sana maintindihan mo, Kevin, na hindi yun yung purpose ko at goal ko. Ang goal ko para sa buhay natin, sa buhay ng magulang ko. Yun lang po, Kuya Boy.
No, alam mo, makinig kayong dalawa, no? May binanggit dito ang isa nating kapatid na si Aika Refuerzo. Sabi niya, ang advice ko para kay Kuya Kevin, alam mo kuya, ang payo ko sa iyo, huwag ka muna magsalita na iniisip mo na hindi naman syempre landi ang pupuntahan ni ate sa Saudi, kundi trabaho. Ha, sa abroad. Kung ako po sa iyo, payagan mo na lamang muna si ate para naman sa future nyo at suportahan mo na lamang yung gusto niyang gawin. O, mula yan kay Aika Refuerzo. O, yun. Kasi, Daniela, ikaw ay sociable daw na tao. Tatanungin ko si Kevin ha, kung gaano ka sociable. Kevin, nandyan ka? Kevin? Yes po. Oo, kumakausap si Daniela ng ibang mga lalaki pero yung pagiging sociable niya ba kapag yung kakilala niya, inakbayan siya, pumapayag siya, inaakbayan siya, hinahawakan kamay niya, hinahawakan, okay lang? Hindi naman po. Bali hindi naman po ganun siya. Bakit? Hinawakan ng kamay. Ayun nga, bakit Kaya medyo na takot parang ka? mabilis siya Ano? Ano, pagka... siguro ba kayo bumibili lang yun? Ay, hindi. Sandali, Kevin. Ikaw, paano mo tignan yung girlfriend mo, ay yung yung live-in partner mo? Ano, kalad ka rin ba? Hindi naman po. Uto-uto? Pero protektahan ko lang po talaga. Oo nga, nandun na tayo, Kevin. Pero hindi naman siguro isang sut-sut. Halika dito, Miss Daniela. Halika. Dito tayo sa likod ng puno ng sili. Di ba? Papayag. Tingin mo ba ganong klase si Daniela? Kasi nga, parang ganun yung impression na sinasabi mo, parang madali siyang, natural, nasa tindahan, nasa sales. Sinong lalapit dun sa pwede ba? Pag nasa tindahan kuha ka na lang ng gusto mo. Bayad ka na lang rin ng gusto mo. Hindi naman pwede. Tatanungin mo, lalapit ka ron. Okay? Daniela, ano bang tina-target mo maging trabaho? Meron na bang offer sa'yo? Ang BA po, offer po, yung business ko po kasi. Daniela, palakas ulit. BA po ako. Hindi ko maintindihan. Paulit. Domestic helper po. Domestic helper. So, sa bahay. Opo, bahay lang naman po. Opo. Sa bahay. Pero ito, Kevin, para kay Kevin at para sa iyo, Daniela, di ba dapat ang mas hilingin ninyo at ipagdasal ninyo ay yung mapunta sa mabait na amo itong si Daniela? Ha? Opo, yun din po yung pinagdadasal ko. Yun nga, oo. Kumbaga talagang susugal siya, ipagdasal mo, dun mo siya suportahan. Hindi yung pansarili, hindi yung parang ipinagdadamot mo sa kanya, yung nakikita niyang magandang future para sa kanya. Because I think, itong si Daniela, iniisip niya rin muna ng maigi. Ha? Siguro naman, Daniela, nanonood ka ng mga balita, di ba? Opo. Na mga balita abroad, kung gaano kadelikado na magtrabaho doon sa malayong lugar na parang wala kang kakampi. Nasa kapitbahay mo lang, kapwa mo Pilipino, pero wala ring magawa basta natulong sa'yo. Ha? Opo, alam ko po yun. Yun, naiintindihan ni Daniela yung danger, yung risk kapag ka ng ibang bansa siya, ng ibang bayan. Syempre, iba ang kultura ron, iba ang ugali. Bakit hindi mo siya subukan suportahan doon? At pakalmahin ang kanyang isipan at kapag ipagdasal. Ayan, at kapag hindi kinaya, halika, kahit bumalik ka, ay susuportahan kita. Di ba? Ganun dapat, Kevin. Opo. Ba't hindi mo siya subukan? So, nasan na yung passport na itinatago mo? Pwede bang maibalik na yan? Kasi, Kevin, unang-una, sabi mo nga, nagagalit na yung biyenan mong hilaw. Ha? Opo. Nagagalit na. Kung saan pa man mapunta si Daniela, kung sa Hong Kong man, kung sa Singapore, sa Saudi Arabia, kung saan pa man bansa, 'di ba? Karapatan niya 'yan . Inayos niya 'yan. May naitulong ka ba diyan sa pag-aayos ng passport na 'yan? Sa online lang po. Ha? Online appointment. Sa online appointment, tumulong ka pa, tingnan mo ka. 'Di ba? Tumulong ka pa nga. Pero 'di ba? Hope for the best. Hope for the best na lang. Opo. Bali, Daniela, sorry. Kasi siguro talaga nag-iisip lang ako ng masyadong advance. Kasi ayoko mawala ka sa akin. Meron din ako mga kaibigan na nagkaroon ng ganong experience. Kaya medyo ako rin. Kaya medyo
nag-isip ako, syempre, alam mo naman na mahal kita. Tayo, kung alis ka pa nga lang, naiyak na ako eh. Kumbaga, gusto ko lang talaga protektahan ka. Siyempre, ayoko naman maging masama sa mata na ni mother natin, di ba? Mother mo. Kaya, babalik ko na lang yung passport mo. Saka, ayusin natin to konting issue na to. Yun. Di ba, Daniela? So, saan mo talaga inilagay? Sa ibabaw ba ng ref lang? At pinatukan mo ng placemat? Ha, Kevin? Yung passport? Nasaan? Bali, tinago ko po dun sa mga brief ko. Sa? Sa mga underwear ko po. O, yun, nasa underwear. O, andun sa lalagyan ng sa drawer, sa cabinet. Opo. Sa cabinet lang po. Ayun. Pero ito, Daniela and Kevin, alam mo, meron kaming kasamahan dito sa Radyo 5 mismo. Isa rin sa may partner na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasamahan ko mismo dito sa programa nating Heart to Heart para siguro bigyan din kayo ng statement, ano? Ayan, para lalo ka na, Kevin, at ikaw rin, Daniela, kung how it is, kapag ka ikaw ang naiiwan dito sa Pilipinas. Kaya i-welcome natin si Miss Nia Bugarin de Guzman, asawa ng OFW sa Saudi Arabia. Miss Nia, ito, live po natin siya makasama. Maganda po siya kung tatanggalin siguro yung face mask. Oily ako eh. Oily. Hayaan mo siya. Para mas malinaw, Ayan, Miss Nia. Sige. Okay, sige na, tanggalin ko na. Oo. Si Miss Nia kasi ang asawa niya nasa Saudi, ha? Yes. Makinig kayong dalawa, Daniela and Kevin. Yes, okay. So ganito, Kevin, nanggigigil ako sa'yo. Char! Hindi kasi, base sa pinag-uusapan nila kanina, naririnig ko na parang medyo seloso sa Kevin. And si Daniela ay pupunta sa Saudi para magtrabaho for their future. Tama. Live-in partner sila. Di ba? So, Sa pamilya muna ni Daniela, bago yun sa kanila ni Kevin. yes, isa na rin yun, syempre. At tayo naman kasi mga Pilipina, talagang hindi may iwasan sa atin na uunahin natin talaga yung mga sarili-sarili nating pamilya. Oo naman. Yes. Ako po kasi, Kevin and Daniela, no, kakakasalan namin ng asawa ko last year, and ang asawa ko ay every 2 years ang contract sa Saudi. So sa Saudi, kaya nakakarilito ako kasi taga-Saudi rin yung asawa ko. Okay. And sa pagkakaalam ko, base sa kwento sa akin ng asawa ko, kapag babae talaga ang nagpunta sa Saudi para magtrabaho, most likely ang trabaho binibigay sa kanila ay domestic helper. Okay. Pero Kevin, kung ako sa'yo, pagkatiwalaan mo din yung live-in partner mo. Kasi, hindi mo rin siya pwedeng pigilan dun sa opportunity no anong pwedeng ibigay sa kanya pag nandun na siya. And, baka hindi mo rin lang alam na ang Saudi, pwede rin sila na, kung halimbawa, kasi live-in partner pa lang sila ngayon. Yes, Kung oo. mag-asawa na sila, actually, pwede siyang isama ni Daniela Pwede. doon. Kung mag-asawa. At bibigyan pa kayo ng sariling bahay doon as aloha. Yan. So, may Nasa batas chance nila, din. tama. So, may chance ka din, Kevin, kung gugustuhin mo, na magtrabaho ka din doon. Di ba? Or Para any mas Middle magkalapit East sila. Oo, di ba? Oo. So, kumbaga, parang, kung ako sa'yo, wag mo munang pigilan si Daniela sa gusto niyang mangyari. Kasi actually, kapag ka may partner ka na kasi sa buhay, dapat pipiliin mo siyang, or pipilitin mo na mas maiangat mo din siya eh. Yeah. Kasi hindi mo rin alam kung ano yung pwede rin niyang gawin for you kapag nasa taas na siya. At saka, mas maganda na kapag ka pareho kayong nasa baba at talagang alam mo yun, yung nagsuportahan kayo. Parang ang sarap sa pakiramdam na dalawa na kayong makakaangat eh. Yan. Yun. At sa Saudi, yung katulad ng sinasabi ko kanina, hindi ka basta pwedeng mag-ikot-ikot doon. Yes, bawal, sobra. Ang lalaki, hindi Totoo. pwedeng basta pumunta sa flat ng mga kababaihan. Ang mga kababaihan, hindi pwedeng, kahit friend ko si Bawal. Nia, nasa hindi ako Oo, pwedeng basta hindi pumunta talaga, ron nang wala hindi. yung asawa. Naku! Hindi talaga. Oh. Hindi Ang ka asawa pwede. kay dati, sobrang seloso din dati. So, parang yan yung isa sa mga dilemma nyo nung before siya magtrabaho doon eh. Like, Yes. paano ko dito? Baka, di ba? Baka may Oo. mangyari hindi maganda. And most likely, Alak nga, ang wala daming, ang dami kasi na hindi mo alam kung kailan na may mangyayaring, tawag dito, yung tukso, ganyan. Pero kung kayong dalawa ay may tiwala sa isa't isa at alam nyo na susuportahan nyo lang naman ang isa't isa sa mga desisyon yung ganyan para Yes. maging, successful kayo sa buhay, go for it na lang. Yun yung sa Yan. akin. Maraming Thank salamat, you very Miss much, Nia. Kuya Koy. Thank you, Miss Nia Kevin Bugarin de Daniela. Guzman, isa pong asawa ng OFW. Kita nyo, nagtatrabaho, kasamahan namin dito sa Heart to Heart at sa iba pang mga programa na inyong napapakinggan. I-focus po natin ulit kay Miss Nia at sa kanyang sabi niya, naglalangis na mukha, parang di naman. I-focus nga ulit. Wag na! Ay,
Ano ba yan? Walang force. Oo, walang force. Ano ba yan? Ayan. Thank you, Miss Nia. O yan ha, mas malinaw na sana sa inyo, Daniela and Kevin, ang pwedeng ma-experience. Kaya Kevin, kailangan mo magtiwala dito kay Daniela. At kailangan niya mag-grow as an individual. May mga desisyon siya na siya lang ang makakagawa para sa sarili niya, para sa pamilya niya. Ha, Kevin? Apo. Yun, dahil malinaw na yan at alam na ni Daniela na nandun lang sa lalagyan ng brief ni Kevin, mas maganda ngayon. Kunin mo na ha, Daniela, alam mo yung lalagyan ng mga underwear nitong si Kevin? Kunin mo na dito, Daniela. Ha? Kunin mo na, Daniela. Ayun. Ako lang naman sa kwarto eh. Sigurado hindi na kayo mag-aaway, Kevin? Kevin? Apo, hindi na po. Hindi na. Bali, pag-usapan namin. Pagpunta niya mamaya, kasi halugin niya po. Oo. Yan, Daniela? Nandito lang naman ako sa kwarto. Hinihintay ko naman siya. Okay. Usap namin. Okay. Ayan, Daniela? Apo. Hello po. Hintay mo ko dyan. Ganun. Hindi, Yan, maraming salamat.